Ever had a day na sobrang nakakapagod, pero alam mong may purpose lahat ng pagod? Day 11 na tayo ng ating story with faith at sobrang daming nangyari ngayong araw. Punta ako sa isang church na hindi ko komunidad. Ka-receive kasi tayo ng invitation galing sa isang kaibigan. Baka daw pwede tayo mag-photo coverage. And yes, nag-serve din ako doon. Makalipas ang ilang oras nang umabot na ang pananghalian, bumiyahe naman ako pa Quezon City. Pre-birthday and family portrait shoot. Pagod, mainit, mahaba ang biyahe, pero sulit na sulit kasi sobrang saya. Alam mo yung pagod na pagod ka physically pero punong-puno ka spiritually. Ganyan na ganyan ang nangyari sa araw ko. Habang pauwi ako, na-realize ko lang na ganito rin pala yung walk natin kay Lord. Kumbaga may mga araw na hindi linear yung serving natin. Minsan nasa church tayo, minsan nasa ibang lugar, minsan nasa event o kaya naman sa trabaho. And today, I serve. Not sa usual place at hindi rin sa normal routine, but I still serve. And yes, may dalawang event ako ngayong Sunday, kaya hindi ako makakapag-serve physically sa church namin. Pero hindi naman ibig sabihin na lumalayo na ako. Hindi rin yun ibig sabihin na mas pinili ko ang mundo kaysa sa ministry. Sometimes, the Lord puts you in a season where serving is look different. Kasi may mga kailangan ka rin i-provide. May mga responsibilities ka rin sa bahay, lalo na bilang tatay. And God is not surprised. Hindi siya nagagalit, hindi siya nagtatampo, at hindi rin siya nagugulat. Katulad nga ng sabi sa Book of John, chapter 1, verse 15, He who comes after me has surpassed me. It reminds me na whatever we do, whoever we become, whatever direction God allows in our life, Christ remains above all. Siya pa rin ang center, siya pa rin ang priority, at siya pa rin ang direction. Yung kahit ano man ang gawin mo at kahit nasaan ka, siya pa rin yung talagang nasa puso mo. At ito pa ang pinakamatindi. Kagabi pag uwi ko, naiwan pala sa computer yung matinong memory card. Bali ang nagamit ko sa mga event ngayong maghapon ay yung sira. Yung palaging naglolo ko. Kasalpak lang kasi yun sa second slot para maging backup ko rin kapag ginagamit ko yung camera. Pero since wala kasi yung nasa slot 1, yun ang pinaka nagamit natin. And praise God kasi hindi siya nagloko. Actually, na-edit ko na nga yung unang event. Bali yung second na backup ko na rin. At minsan, ganun si Lord sa atin. Hindi loud ang miracles, minsan tahimik. Minsan naman, simpleng provision lang. Minsan pa, meron pang buti na lang. Pero sapat na para maalala na lagi ko siyang kasama. Serving isn't always about where you stand. Sometimes, it's about why you stand there. Kung saan ka man nilagay ni Lord sa season na to. Sa ministry man, sa trabaho, sa events, o sa ibang church. Just keep your heart anchored in Him. Nakikita niya kung paano ko mag-serve. At alam niya rin na kailangan mo rin mag-provide. At naiintindihan yun ni Lord. Kaya kung may season ka na hindi tumutugma sa dati mong rhythm, let this remind you. Hindi nasusukat ang faithfulness sa isang Sunday lang. Nasusukat yan sa daily walk mo kay Lord. At dito ko natatapusin ang video na to. See you sa ating day 12.